Sup guys, so finally may lumabas na nga na P2P marketplace para dito sa Pi token natin at ang name ng marketplace niya ay P2P Atin Network. So sa mga hindi nakakaalam ng Atin Network ay ang Atin Network guys ay isa rin siyang free mining app gaya din ng Pi. At dito nga sa kanilang P2P marketplace ay pwede ka na mag-buy and sell ng Pi. So sa mga next video natin, i-discuss din natin tong Atin Network. Pero sa ngayon ay focus muna tayo sa kung paano natin ma-cash out itong Pi. So bali ang process natin dito ay una ay isa-send natin yung Pi token natin from Pi wallet to P2P marketplace. Tapos second ay isa-sell naman natin yung Pi natin into USDT. Then after nyan, isa-send na natin yung USDT sa exchanges kung saan doon natin pwede maipalit yung USDT into PHP. So sa step 1 para ma-send, click lang natin yung pay or request. Then next ay kunin natin yung receiving address ng Pi token dun sa marketplace para ma-transfer na natin yung Pi natin. Bale, i-click lang natin yung wallet, tapos ay deposit. Pagkatapos natin i-click ang deposit, piliin lang natin yung Pi. Tapos ay yan, i-copy lang natin yung address. So, i-paste lang natin dito yung receiving address ng marketplace and after natin ma-send yung Pi natin, kunin natin yung transaction hash or yung resibo. Then, isasubmit natin siya sa atin para ma-acknowledge yung transaction at the same time, makredit yung balance natin. So, success na. Punta na tayo sa history. So, click lang natin yung 70. Tapos, under na yung memo, yung link dyan. So, ayan, yung link na nakikita nyo dyan. So, click natin yan. And then, yan. Ayan na yung transaction ID natin. So, ang gagawin natin dyan ay i-copy natin. Pagkatapos ay isa-send dito sa transaction hash, TX hash yan. So, wait lang tayo ng konti para makredit yung balance. So, dumating na yung ating Pi at ready to ready to sell na yan. So, ibebenta na natin para hindi na tumagal. So, yan, click natin yung pinakamataas na offer. Tapos ay ilahat na natin yan, 75. So, yun guys. Bali, naging na siya, naging USDT na. Yan, ganyan kabilis ang transaction dito sa atin. So, yung 75 natin, na-convert siya into 21 USDT, kaya naging 26 yan. Kanina ay 5 USDT lang yan. So, ngayon, dito natin siya itatransfer sa exchange kasi dito natin siya ipapalit ng peso. Tapos, para mai-transfer na natin sa GCash. So, balik-click lang natin yung deposit. Ay, withdrawal pala So, tapos yan, nakalagay dyan guys. So, only transfer with the BNB Smart Chain Network. So, ang kukunin nating address dun sa exchange sa OKX ay USDT na under Sky BNB Network. So, click natin dito yung deposit kasi dito natin siya ita-transfer. Tapos, click natin yung USDT and then hanapin natin yung BNB. Yung USDT na under kay BNB Network or kay BSC. So, unfortunately, wala akong makitang dito, wala akong makitang USDT na under kay BSC. So, wala nga. Wala nga guys. So, pagka ganyan guys, palagi yung titingnan yung network, kung anong network ng isang token. Kasi, once na nagkamali kayo ng network na napasahan, mababurn yung inyong token. So, ang second option natin, dahil wala nga dito kay OKX, doon muna natin siya i-transfer sa Web3 wallet natin. So, dito, balik-click lang natin yung address, yung copy, and then, piliin natin yung BNB chain. So, wala, dyan muna natin siya ita-transfer. So, para sa mga may experience, alam naman natin na once na nasa Web3 wallet na yung funds natin, secured na yan. So, madali na siyang i-withdraw anytime. Pero para sa mga newbies, huwag kayong mag-alala guys. Bali, gagawin ko pa rin yan ng tutorial kung paano siya may transfer sa GCash para may pang scatter na kayo. Pang kape. kung mga nakaipon kayo ng Pi.
So, i-paste lang natin dito yung address na kinopy natin dun sa wallet natin. Tapos ay continue. And then, wait lang natin yung code. So, dumating na yung code. Bali, ilagay lang natin siya dito. And then, confirm. Okay na yan. So, wait lang natin siyang makredit dito sa ating Web3 wallet. And yan, boom. Okay na, bilis. So, dumating agad. Bali, ang laki lang ng transaction fee dun sa ano. Kasi 26 yung kanina eh. $1 agad $1 agad ang transaction fee. Pero ayos lang. Not bad na din. So, bali hanggang dyan na lang mga Lodi. At para naman sa mga newbie sa crypto na may hold na Pi, so gagawa na lang ako ng panibagong tutorial para mailipat yung balance natin sa Web3 papunta sa GCash. And feel free to ask naman if may mga questions or clarifications pa kayo. Tapos may community din naman tayo sa Telegram or Messenger. So, pwede din kayo dun sumali. Ilalapag ko na lang din yung link sa description. Or dito sa comment section, pwede nyo rin namang ilapag yung mga questions nyo. Then, pipilitin ko kayong replyan lahat. So, bye-bye.